Mapagpalang araw po mga pamuso. Bagong taon na naman. Bagong pagpapala na naman yung ating maranasan this year. Ang kaso lang, hindi lang pagpapala po yung naranasan natin taon-taon, ano? Pati problems naranasan din natin. Actually, hindi talaga tayo exempted sa problems. Sabi pa nga ni Lord, di ba? Tayo mga sumusunod sa Kanya, kailangan natin pasanin yung sarili nating cross. Kaya talagang yung problem, talagang maranasan natin. Susundan talaga tayo nan. Usapang problem, may ikukwento po ako sa inyo. May pag-aaralan tayo today. Ang topic po kasi natin is ito po. Yan. Sabay-sabay tayo, basahin natin. 1, 2, 3. When life gives you lemons, make lemonade. Yan. When life gives you lemon, makes lemonade. Yan. Yung lemonade po, ano, kung titingnan po natin, hindi po siya masyadong kilala sa Pilipinas. Kasi yung lemonade po, Western culture po siya, di ba? Yun po yung madalas ibenta ng mga bata, pang fundraising nila. Ganun po. And, madalas po, yung lemon, talagang mabenta siya. Pagka nagkaroon ng garage sale, makita mo sa mga palabas sa Western, kilala siya, nakikita talaga siya. And, kung sa atin naman, sa Pilipinas, mas nagagamit natin yung lemon. Nagamit natin siya minsan sa pagluto ng pastas. Yan, nagagamit siya. Naalala ko pa nga po nung nagkatrabaho pa ako sa Taytay. Trabaho ko. Isa sa pinaka-paborito kong putahe ng pasta, yung gambas al olio. Tapos, ang pampasarap talaga sa kanya doon, yung secret recipe, is yung lemongrass. Yung lemon niya. Yun yung nagpapasarap talaga. Mas madalas nagagamit talaga yung lemon sa pagluluto dito sa Pilipinas. Pero ngayon po, pag-aaralan po natin, gagawin nating lemon. When life gives you lemon, make lemonade. Yan. Ano muna po ba yung pinagkaiba? Ay, saan ba nagmula pala to? Nagmula ito sa pamagitan ng isang American writer. Ang pangalan ng American writer na ito, si Elbert Hubbard, in 1915. Yan. Nabuo po itong phrase na to, itong proverbs na to, kasi meron siyang kaibigan na pilay. Tapos, nakagawa pa rin ng magagandang bagay. Na-inspire siya doon, kaya nasulat niya itong phrase na to. And nakagawa pa ata siya ng story. Hindi ko na siya masyadong na-research pa. Yan. Balik tayo sa topic, sa lemon pati sa lemonade. Yan. Kaya po natin nabanggit kanina yung problems po, ano. Kasi, mahalin tulad po natin siya sa lemons. Yan. Ang lemons po kasi, ang taste niya po, sour. Maasim. Yan. Like problems. Pait-pait. Ang asim-asim pala. Ang asim ng mga problems natin. Ano? Yun. Ang asim ng mga problems, talagang yun yung nagpapaasim ng buhay natin. Yung mga problems na yan. Pero sabi po rito, yung lemons, gagawin daw lemonade. Kung lemons maasim, ang lemonade naman matamis. Yun. Actually, kung tutusin, sa sobrang asim ng lemon, parang ang hirap patamisin eh. Kaya kailangan talaga ng matinding asukal talaga, ng sugar syrup, para lang mapatamis yung lemonade. Yan. Kaya po, kaya po itong pag-aaral natin. Paano nga ba yung lemons, yung mga problems natin sa buhay, i-turn natin into lemonade para patamisin yung maasim na yan. Kuha po tayo ng example sa Bible. Sa kwento po ng isang, kilala na natin, si Joseph the Dreamer. Ang witty po ng picture, ano? Ang galing yung ChatGPT. Si Joseph dito may lemon, tapos may lemonade na. Yan, tapos meron pa ata siyang honey rito. Yeah. Nakakatakam. Pero yun po, ito yung pag-aaral natin ngayon. Sana may matutunan tayo sa buhay ni Joseph. Kung paano tinay niya yung mga lemons ng buhay niya into a sweet lemonade. Pero before po yun, pray muna tayo. Tara, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po dahil patuloy mo kami sinasamahan, Lord, sa aming buhay, sa araw-araw, Lord, sa taon-taon po, Panginoon, Lord. Patuloy mo kami samahan, Lord, this year, Lord, sa aming pagbubukas ng aming taon, Panginoon, praying, Lord, na matuloy po namin, Lord, yung mga lemons, Lord, na pag-aaralan po namin, into lemonade po, Panginoon, Lord, na itatayin po namin, Panginoon, Lord. Patuloy ko kami, Lord, sa bawat isa. Jesus po, give us wisdom po, Lord, tago niyo po ako sa inyong lukuran. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Ngayon, pag-aaral nga po natin, yung buhay po ni Joseph. Yan. Una po, syempre, before tayo makagawa ng matamis na lemonade,
syempre, kailangan muna natin ng lemon. Kailangan muna natin ng mga lemon. Dapat, nakalimutan ko, bumili ng lemon. Dapat pala bumili muna akong lemon para makagawa ng lemonade. Though, okay na rin to. Pag-aralan natin kung paano bang nagawang lemonade ni Joseph, yung mga lemons ng buhay niya. Siyempre, basahin muna natin yung mga lemons na natanggap ni Joseph. Unang lemon na natanggap niya is, ito po. Yan, basahin natin lahat. 1, 2, 3. Hated by his brothers. Yan. Unang lemon na natanggap ni Joseph sa kanyang buhay is hated by his brothers. Alam ko po, karamihan sa ating mga nakikinig, sa atin po dito sa Taytay, marami sa atin dito alam na yung kwento ni Joseph. Lalo na ito, kung paano kinainisan siya ng mga kapatid niya. Yan. Ngayon, paano nga ba kinainisan siya? Basahin natin itong verse. Yan. Okay na po, basahin niyo yung verse. 1, 2, 3. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, Because he had been born to him in his old age. He had made an ornate robe for him. When his brothers saw that the father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a word. Yun po, dito makikita natin kung bakit nga ba naging galit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Yan. Kasi si Joseph pala, isa pala siyang, menopausal baby pala siya. Yung parang si Rick. Rick, tanong ko lang, napapaborang ka ba sa bahay niya? Madalas? Depende. Depende. Pero, minsan okay talaga. Mas okay sa'yo. Nung bata kasi ako lang yung bata sa amin. Kaya minsan, Spoiled ka talaga. Yung mas madalas po talaga, pagka menopausal baby, pati bunso, pag bunso talaga, sila talaga yung favorable, lalo na ng kanilang magulang. Dito naman, sa kwento na to, dahil nga menopausal baby na si Joseph, favorable siya ni Isaac, ni Israel. Yan. Kaya favorable siya. And isa pa, talagang sweet si Jacob, Sweet talaga siya. And dito, makikita, si Joseph pala, yun, sweet talaga si Joseph, sweet talaga siya. And dito, makikita natin na mahal siya ng kanyang ama. Kaya yun din yung naging reason kung bakit hate na hate siya ng mga kapatid niya. Bakit siya lang lagi yung binibigyan ng atensyon, gano'n. Sa kanya lagi yung pabor, yun. Ba't siya lagi yung magaling, gano'n. Gano'n lagi sa magkakapatid eh. Kahit naman sa amin magkakapatid, may gano'n din. Siguro kayo rin sa ating mga nakikinig. Yan, lalo pag magkakapatid, may inggitan talaga, hindi nakakawala. Yan, isa po yan. Yun po yung unang lemon na natanggap ni Joseph sa kanyang buhay. Pangalawang lemon po na natanggap niya, ay ito po. Yan, basahin po natin. 1, 2, 3. Sold into slavery. Yan, sold into slavery. Yan, basahin ko po yung verse, So when the Midianite merchant came by, his brother pulled Joseph out of his cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Dito po ang nangyari na dito, Dahil nga sobrang galit na ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, And hindi lang po dahil sa favorable siya ng tatay niya, kasi 'di ba po ang nangyari pa before po ito. Parang sinabi po ni Joseph yung vision niya daw po. Yung vision niya, yung sinabi niya, lulunod sa kanya yung mga kapatid niya, pati yung tatay niya. Yun kaya talagang galit na galit yung mga kapatid niya sa kanya. At ang nangyari po dito is, dahil sa sobrang galit ng mga kapatid niya sa kanya, napagdiskatahan na siya. Ang balak po sa kanya dito, patayin eh. Pero dahil nga po may dumaan, buti yung may dumaan din. Actually, mercy in disguise sila. May dumaan. And naisip nila, naibenta nilang si Joseph. Win na win sila doon. Kasi, nag-get rid na nila si Joseph, natanggal nila si Joseph sa kanilang buhay. Plus, natanggal na nila si Joseph sa kanilang buhay. Plus, kumita pa sila. Nung tayo nila, siguro yung 20 shekels of silver, napakalaking bagay na yan eh. Napakalaking halaga ng 20 shekels of silver. Siguro kung ikukumpara natin sa peso natin ngayon, banlaki na siguro. Hindi ko lang na-research. Sorry, pero kayo na lang bahala mag-research. Yan. Pero, tingin ko, sure tayo na malaki ng halaga nito.
talagang win na win sila. Nag-get rid na nila si Joseph, kumita pa sila. Yan. Yun po yung pangalawang lemon na natanggap ni Joseph. And, hindi pa po natapos yun doon. Nakatanggap po siya ng pangatlo na lemon. Ito po. Falsely accused. Ito po yung third lemon na natanggap ni Joseph. Basahin niyo po yung verse. Okay lang. 1, 2, 3. When his master heard the story his wife told him, saying, "This is how your slave treated me," he burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Yan. Grabe po yung nangyari dito. Kasi ang nangyari lang naman dito, si babae, si yung asawa ng master niya, siniseduce siya. Kasi si Joseph, magandang lalaki talaga siya eh. Yun, di ko masabang katulad ko kasi layo nun. Ako na. Okay na si Joseph na lang. Magandang lalaki talaga si Joseph. Siguro machete rin. Kaya talagang inakit nung asawa ng master niya. Yun. Kasi ang problem, ayaw ni Joseph, kasi tapat si Joseph sa amo niya eh. Yan. Kaya, binaliktad na lang siya. Yun nangyari. Yun yung pangatlong lemon na tanggap niya. Binaliktad na siya, plus, ang matindi pa nun, hindi pa siya yung pinakinggan ng master niya. Sabi dito, no, when his master heard the story of his wife, nung narinig na daw ang wife, kasi nga binaliktad na si Joseph, sabi dito, "This is how your slave treated me. He burned with anger." Nagalit daw yung master ni Joseph sa kanya. Yun, nagalit sa kanya. Hindi mo na siya pinakinggan, ano? Ang sakit nun. Hindi mo na pinakinggan yung side mo bago ka bigyan ng hatol. No? Sabi dito, Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Yun. Ang masaklap pa, kinulong din si Joseph. Yan. Nakalungkot po no, yung buhay ni Joseph. 3 beses po siya nagkaroon ng lemons sa buhay niya. Pero, mabuti naman ng Lord, marami ng plano sa kanya. Kaya po, nagkaroon ng pang-4 na lemons. Yan. Di pa pala tapos. May pang-4 pa pala lemons. Yan. Pang-4 na lemons sa kanya, imprisoned and forgotten. Yan. Sabi po sa verse, yung basahin niyo po, yung una natin verse, 1, 2, 3. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Ito rin po yung verse natin kanina, no? Yun nga po, napagbintangan na kanina sa third lemon niya, tapos kinulong pa si Joseph. Yun yung pang-4 niya. At yung sabi dito sa atin, imprisoned na siya, tapos forgotten pa. Bakit forgotten? Kasi sa second verse natin, ako na magbabasa, sabi dito, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. Yan, dito po ang nangyari po dito, yung kwento po nito, no? Habang nakulong na si Joseph, siguro matagal-tagal na siya nakulong nito, habang nakulong siya, syempre, nagkapagamit pa rin siya sa Lord. And, nagmamanifest pa rin yung power ng Lord, yung power ng Holy Spirit kay Joseph. Yung power niya, meron pa rin siyang gift of interpretation ng vision, mga ganun. And, dito po, nag-interpret siya ng dreams. In-interpret niya po, isa na interpret niya is yung vision ng chief cupbearer. And in 3 days po, nangyari po yung vision na yun. And anong nangyari po, imbis na pababagsak na yung chief cupbearer, tumaas ulit siya sa pwesto niya. Yun, tumaas ulit yung rango niya. Kaso ang problem nga lang, kinalimutan si Joseph. Sakit pong kalimutan, ano? Yan, pero, yan, kahit na nakalimutan siya, yan, alam naman ni Joseph na may plano si Lord sa kanya. Guys, sa atin, madalas, siguro nakalimutan na tayo, mga kaibigan natin, manat sa buhay, pero, patuloy na tayo magtiwala sa Lord. And yun po yung 4 na lemons na natanggap ni Joseph sa buhay niya. Ngayon, next naman po, pag-aaral naman natin, paano niya na-turn yung mga lemons na yon ng buhay niya into a sweet lemonade. Yun. Ano ba yung process yung ginawa niya para ma-turn yun? Ano ba yung mga asukal na nilagay niya, syrup, para maging matamis yung lemonade na yan? Yan. Point 2 po natin, Joseph made lemonades. Unang recipe na ginawa ni Joseph para magawa yung lemonade niya is ito. 1, 2, 3. Obedient to his father. Obedient to his father. Yan.
Basahin ko lang tong verse, ano? Sabi dito, "And Israel said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them." "Very well," sagot ni Joseph. He replied. So he said to him, "Go and see if all is well with your brothers, and with the flocks, and bring word back to me." Then he sent him off from the valley of Hebron. Dito po, before po ito, nabasa natin kanina yung verse kung saan sinabi, hated si Joseph, ng kapatid niya. Kasi nga, favorable si Joseph ng ama niya, ni Israel, ni Jacob. Yan, favorable siya. Kaya, galit, nagsiselos yung mga kapatid niya. And this time, maaari, si Joseph, may, alam na yun, ramdam niya rin na nagselos sa kanya yung mga kapatid niya. Yun. Ramdam niya na may galit sa kanya. Pero, dito sa gantong pagkakataon, pinadala siya ng tatay niya. Pinadala siya ng tatay niya sa, masabi nating, liblib to kasi pinadala siya sa sakahan nila. Tapos ang nandun lang is yung mga kapatid niya. Pero ang ginawa niya rito, very well, sinunod niya pa rin yung tatay niya. Obedient siya, wala siyang takot. Siguro, panigurado, may tiwala pa rin siya sa mga kapatid niya. Hindi niya inisip na pwedeng may mangyari masama sa kanya. Gusto niya na sumunod sa ama niya. Yun lang. Sabi pa rito, "Go and see if all is well with your brothers." Yun. Ang iutos pa sa kanya kung titignan kung okay din yung mga kapatid niya. Yun. Sinunod talaga ni Joseph kung ano yung gusto ng ama niya. Yun. Yung sa lemons na natatanggap ni Joseph, yung mga hatred na natatanggap niya sa mga kapatid niya, sa lemons na yon, ang ginawa ni Joseph, ang asukal na nilagay niya para tumamis yung lemon na yon, ginawa niya, sumusunod pa rin sa magulang niya. Yan. Though hindi naman natapos doon, alam naman natin. Next na lemonade na ginawa niya, is ito. 1, 2, 3. Be faithful to his master. Faithful to his master. Yun. Ang nangyari na po, after na nga po nung pinuntahan ni Joseph, yung kanyang mga kapatid, doon na po nangyari yung kanyang lemon 2 kanina. Yung lemon number 2. Kung saan, hinuli siya ng mga kapatid niya tapos binenta. Yan. After po nun, naging servant siya, naging slave siya ng kanyang master. And ang ginawa niya po, nung naging slave siya, yung lemon po ng pagiging slave niya, iturn niya po into a lemonade sa pamagitan ng pagiging faithful sa kanyang master. Yan. Basahin po natin yung verse. 1, 2, 3. He told her, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns he has entrusted to my care." Yan. Di ba naging slave na nga si Joseph? Naging slave na siya. And dito po sa story na ito rin yung inakit na siya ng babae. Inakit na siya ng babae. Pero ito yung sagot niya. Kasi, machete talaga eh. Ang sagot ni Joseph ito, ang sabi niya, "With me in charge, my master does not concern himself with anything in the house." Sabi niya, pinagkakatiwalaan ako ng master ko. Dito sa bahay na to, kahit wala yung master ko, nagtitiwala siya sa akin. And itong bahay na to, sabi niya, everything he owns has entrusted to my care. Lahat nung nandun sa bahay na yun, is entrusted sa kanya. Kasi may tiwala sa kanya yung master niya. Pero, ayun nga, pinagkatiwala siya ng master niya. Naging faithful siya. Faithful siya sa master niya kahit na itong time na to, pinipilit siya ng babae na magkaroon ng makipagsiping sa kanya. Inaakit siya ng babae nung time na ito. Pero yun nga, dahil nga faithful si Joseph, sinabi niya, itong nasa bahay na to, sa master ko to, pinagkatiwala lang sa akin. Kaya, ikaw, babae, sa master pa rin kita. Kumbaga ganun yung sinasabi ni Joseph dito. Faithful pa rin siya, kahit na maraming lemons. Naging slave siya, kahit na slave siya, ang ginawa niya, naging faithful siyang slave. Yan yung ginawa niya sa lemon na yan. Yung pagiging slave as lemon, tunay niya as faithful slave. Yan. Ito na niya yung asim ng pagiging slave,
into a sweet lemonade sa pamamagitan ng pagiging faithful niya sa master niya. Despite ng pagiging slave niya. Pangatlo, ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trusting God in suffering. Ito po yung pangatlong lemonade na ginawa ni Joseph. Sabi po rito sa verse, you intended to harm me, but God intended for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ito po, itong verse na to, sinasabi ni Joseph na sa mga kapatid niya. Yan. Kasi ang nangyari po, di ba, binenta siya. Yan. Tapos, sinasabi niya rito, sa lemons na natanggap niya na yun, tinay niya yung mga lemons na yun into lemonade sa pamagitan ng pagtatrust kay Lord. Yung putting all his trust to God. Yan. Sinasabi niya rito, intention niya na masaktan ako, pero hindi yun yung intention ng Lord. May plano si Lord sa akin, sinasabi niya. So, tayo din bilang mga anak ng Lord, tayo madalas makaranas pa rin tayo ng problems, mga lemons sa buhay natin. Patuloy pa rin tayo magtiwala sa Lord. Pagkatiwala natin yun. Kasi, hindi naman intention ng Lord na mahirapan tayo. May plan si Lord, kaya hinahayaan niya yung mga problems para maranasan natin. And pang-apat, na lemonade na nagawa ni Joseph, despite sa pamagitan ng mga lemons niya, ay ito. 1, 2, 3. Merciful to his brother. Merciful to his brother. Kanina sinabi niya po, na yung plans daw niya, yung intention daw ng mga kapatid niya, pinagkatiwala niya sa Lord. Kasi, may mas mabuting plano si Lord sa kanya. Ngayon naman po, patungkol na mismo sa brother niya, yung sinabi niya rito. Sabi niya rito, ulit. Yan. Basahin pa natin, 1, 2, 3. Then Joseph said to his brothers, Come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be distressed and do not be angry with yourself, for calling me here, because it was so. save lives that God sent me ahead of you. Actually po, nung first time ko mabasa dati yung, hindi ko pa pala nabasa dati yung story ni Joseph. Napakinggan pala. Nung first time ko mapakinggan yung story ni Joseph, ang amazing talaga niya. Grabe yung self-control niya, yung pasensya niya. Yun po talaga yung sabi ko kay Joseph eh. Kasi, isipin niyo po, sa mga pelikula, sa mga pelikula, sa mga teleserye, di ba, ang nangyayari, pagka may nagbangga ang magkapatid, kahit hindi magkapatid, halimbawa, magkasintahan. Halimbawa, si Jed, pati si Rick. Tapos, si Jed, iniwan niya si Rick kasi naging mayaman siya. Ganun. Tapos si Rick, ang ginawa niya, tapos nung bumalik si Jed galing ibang bansa, si Rick pala, tycoon na pala. Tycoon. Ngayon, gagantihan niya si Jed kasi iniwan siya. Yung papakita niya ng milyon-milyon niya. Ganun po yung nangyari sa teleserye, no? Madalas di sa reels, yung mga Chinese drama. Mga tycoon, mga billionaire down in the world. Ganun po yung nangyari. Pero dito po hindi, Dito hindi, ganun yung nangyari. Ang amazing talaga ni Joseph. Kung tutusin, pwede niyang gantihan niya ang kapatid niya. Lumuhod kayo kasi makasalanan kayo sa akin. Pwede ganun eh. Kasi may katayuan na siya. Pwede niya gantihan eh. Pero dito ang sagot niya rito, Do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Sinasabi niya pa yung ginawa niya sa akin, plano niya ng Lord, hindi lang upang iligtas kayo, pati iligtas pa yung maraming tao. Yan. Makita pa rin natin yung pagtitiwala ni Joseph sa Lord. Nandito makikita din natin kung paano binuksan niya yung puso niya talaga. Pinapakita niya bukas yung puso niya sa mga kapatid niya. Huwag kayong magalit sa sarili niyo. Huwag kayong okay na pagsiyan siguro, pero huwag na kayong magalit sa sarili niyo. Kasi hindi ako galit sa inyo. Alam ko yung plan si Lord sa akin. Ganun yung sinasabi ni Joseph. And nakamangha yung patience niya, and love niya rin sa mga kapatid niya. Yun po, sa nangyari sa kanya, kinagalitan siya, binenta siya, yun po yung ginawa sa kanya. Untik pa nga siya patayin ng mga kapatid niya. Pero yung pinalit niya, doon sa lemons na yun, ang pinalit niya is, ito, kabutihan pa rin. Yan, love. Yung
Siguro yung next na nilagay niya sa lemonade, love. Pampasarap na ng lemonade. Yan, di ba sinasabi nga, sa mga niluluto, pangit yung lasa pag walang love. Ito na po siguro yung love ni Joseph doon sa lemonade niya. Kaya mas masarap yung lemonade na nagawa ni Joseph. To conclude po ng ating story, ng ating devotion, basahin po natin itong conclusion natin. 1, 2, 3. When life presents you with difficulties and hardships, take every opportunity to trust God, remain faithful, and develop godly character. Yun. Normal po sa ating mga Kristiyano ang makatanggap ng mga problems. Sinabi ng Lord yun, na kailangan natin pasan natin ating sariling cross. Kaya normal talaga na magkaroon ng problem sa atin. And yung mga problems na yon, talagang maranasan natin. Sinasabi ng Lord sa atin dito, na yun din daw, yung mga problems din daw na yon, is an opportunity para mas magtiwala sa Kanya, mas mag-remain faithful sa Kanya. Di ba nga po, sabi rin po sa verse, na hinahayaan ng Lord na magkaroon tayo ng problems para tumatag din yung panampalataya natin. And sabi dito, to develop a godly character. Godly character. Sa ating mga lemons na naranasan, itry natin to into lemonades. Yung mga lemons na naranasan natin, yung mga difficulties, itry natin to into good. Yun po yung gusto ituro sa atin ng Lord. Gumawa tayo ng, gawin natin, yung part natin, kung ano po yung magagawa natin in times ng mga problems na naranasan natin. Gusto ko lang po i-share yung share ko lang po itong illustration ko. Yung kilala ng lahat to, si Nick. Nick Vujicic. Yan. Yan. Vujicic. Nick Vuji. Y yung base nila sa J. Vujicic. Ano po yan eh? Hindi ko alam. Basta. Basta ano yan, European. Kasi ganyan yung mga apelyido nila. Yan. Si Nick Vujicic po, yung illustration natin. Yan. Ito po yung lemons na natanggap ni Nick Vujicic. Sabi po rito, he was born without arms and legs. A condition called tetraamelia. Yan. Pinanganak siya na walang kamay tas paa. Yun yung naging lemon. Unang lemon na natanggap ni Nick. And ang matindi pa, inborn yung lemon na yun. Simula na pinanganak siya, nandun na yung lemon na yun. Ang hirap ano? Siguro kung ako yun, parang, pwede bang balik nyo na ako sa tiyan ng nanay ko? Parang hirap to yun, no? Pabuin mo siya. Pangalawa, na lemon na tanggap niya, he experienced bullying, isolation, and depression, especially as a child. Yung syempre, yung mga bata nga lang, kahit nga hindi bata eh, kahit mga tao nga lang na kulang na ng daliri lang, pinagtitripan na eh, sobrang daliri, pinagtitripan na. Paano pa sa kanya? Halos kalahating tao na lang siya, ano? Talagang kalahating lang siya. Sorry. Pero yan, kaya mas matindi yung bullying na tanggap ni Nick sa kanyang buhay. Pangatlo, na lemon na tanggap niya, basahin po natin ito, basahin nyo nga po, 1, 2, 3. Struggle with hopelessness and questions about his certain purpose. He struggled with hopelessness. Kasi nga dahil nga sa mga problems, naranasan niya. Talagang hindi niya alam kung ba't pa ba ako nabubuhay. Yun. Hindi niya alam yung purpose niya sa life niya. And kina-question niya pa ba kung may worth pa ba ako. Ang hirap talaga ng buhay niya. Kahit naman sino tayo kung sinong makakaranas ng buhay niya. Ang hirap makita pa rin siya na buhay. Ang ganun. Pero ito po maganda. Turnan niya po yung mga lemons na yon into lemonade. Dito po sa illustration natin, papakita ko po muna yung paggawa kumbaga yung process ni Nick Vujicic sa paggawa niya ng lemonade. Tapos yung pangatlo, yun na po yung mismong lemonade niya. Yan. Ito yung process niya na paggawa ng lemonade. Yan. 1, 2, 3. Mindset shift. Instead of asking why me, he began asking, how can I life help others? Yan po, no? Una niya pong paggawa sa mga lemons niya para ma-turn into sweet lemonade. Sinip na daw niya yung mindset niya. Yan, pinita niya yung utak niya. Yun. Imbis daw na tanongin niya yung sarili niya, bakit ako? Lord, bakit ako yung may gantong kapansanan? Pwede namang iba na lang. Maraming masasamang tao dyan, pwedeng sila na lang. Ba't ako? Ganun. Imbis daw na ganun yung gawin niya,
ang ginawa niya lang, inisip niya lang, how can my life help others? Yan. Pangalawa, na paggawa niya ng lemonade, faith and purpose. He found strength in his Christian faith and believed his life had meaning beyond his limitation. Yan po yung maganda, no? Kasi si Nick Vujicic, naging Christian siya. Yan, tumanggap siya sa Lord. Yan, kaya mas nakita niya ng purpose. Yan, mas tumatag yung pagkatao niya. Kasi nga nagkaroon siya ng pananampalataya sa Lord. Pangatlo, napagawa niya ng paggawa niya ng lemonade. Yan, kayo po, 1, 2, 3. Developing abilities. He learned to write, type, swim, surf, and live independently using small food. Yun nga po, no, despite ng kapansanan ni Nick Vujicic, gumawa pa rin siya ng paraan para magkaroon siya ng mga talents and abilities. Yun po, natuto siyang magsulat, siguro pamagitan na ng kanyang ng bibig, gano'n. Tapos nakapag-type din siya, swim. Actually, ang gawin niya mag-swimming, yung napapanood natin sa Reels, yung para siyang gano'n. Tapos surf, nakita natin siya sa picture natin kanina. Ito po, yung napag-surfing din si Nick Vujicic, kahit na kalahati lang yung katawan niya, ganyan. Namumuhay siya independent, kahit na ganun yung kalagayan niya. Pang-apat na paggawa niya ng lemonade, despite ng mga lemons na natanggap niya, is ito po. Using his story, he turned his pain into a message of hope, resilience, and self-worth. Yun po, no? Kasi, una po, di ba, tinatanong niya, ba't ako eh? Pero ngayon, tinurn niya na yung buhay niya into blessing sa iba. Magkaroon na ng message of hope para sa iba na nagtatanong din bakit ako yung may ganito. Naging hope siya ng marami. Panglima, na process ni Nick Vujicic sa paggawa ng lemonade is ito po, panglima. Basahin po natin 1, 2, 3. Serving others. He became a global motivational speaker, author, and founder of Life Without Rules, encouraging millions around the world. Dito po, no, talagang mas nagpagamit na siya sa Lord. Talagang naging global speaker siya, naging motivational speaker siya, para lang makabot sa iba't ibang tao sa mundo. Napakabuti po ng Lord sa buhay ni Nick Vujicic. Talagang makita na kumikilos siya kay Nick Vujicic. Ito po yung lemons na nakamit niya sa buhay niya. Ay, lemonade pala. Ito na po yung mga lemonade na nakamit niya sa buhay niya. Ito. Una po, a worldwide ministry and speaking platform. Yun. Kilalang pastor po si Nick Vujicic. Kilala po sa YouTube. Yun. Marami na siyang followers din, yung YouTube nila. And kilala po talaga siya. Pagka may gusto pong motivational, talagang hinahanap siya. Gaya po natin ngayon. Isa po siya sa motivational natin ngayon. Pangalawa, best-selling books. Yan. Marami rin siyang books na nagawa and best-selling yun. Pangatlo, a powerful testimony that inspires people facing disability, depression, failure, or fear. Dito po, mas nagamit talaga ni Nick Vujicic yung lemons niya. Ito, sweet lemonade. Kasi nga, nagkaroon siya ng powerful testimony. Naging testimony niya, wala na masasabi yung iba. So, buo naman yung katawan nila. Pero, si Nick Vujicic, hindi buo, pero halos lahat kaya niyang gawin. And sa tulong yun ng Panginoon sa buhay niya. Nakaka-bless po si Nick Vujicic. Kaya po, when life gives you lemon, make lemonades. Let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Thank you, Lord God, dahil patuloy mo kami sinasamahan, Panginoon. Patuloy mo kami ginagabayan, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kakulangan po namin. Lord, patuloy mo kami samahan, Lord, sa araw-araw, Lord. Lead us po, Panginoon. Lead niyo po kami, Lord, sa aming mga... Gamitin niyo po, Lord God, yung mga lemons, Lord, na natanggap po namin, Panginoon, Lord. To turn it, Lord, into sweet lemonades, Lord. Magiging testimony rin po namin, Lord, sa mga susunod na panahon, Panginoon. At makakatulong din po sa iba, Panginoon. Lead us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.